Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, US-based 764 online extremist network posibleng may impluwensya sa school shooting sa Tacloba. Pulis na tiyahin ng sospek isinalaysay kung paano nakuha ang baril na ginamit sa krime. Dekadang rido ng dalawang pamilya sa Lanao del Sur winakasa. Hinihinalang rocket debris na recover sa baybayin sa Palawan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mas lumalim ang pangamba ng mga otoridad sa likod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City matapos ilantad sa pagdinig ng Senado ang posibleng koneksyon ng mga menor de edad na sospek sa US-based online extremist network na 764. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, may mga indikasyong naimpluwensyahan ng isa sa mga sospek ng mga dayuhang individual na sangkot umano sa online grooming at radicalization. Ayon sa mga resource person, ang 764 ay iniuugnay sa Nihilistic Violent Extremism o NVE, isang uri ng marahas na ekstremismo na target umano ang mga kabataan at vulnerable individuals sa online platforms. Sinusuri ngayon ng mga otoridad ang mga digital na ebidensyang posibleng mag-uugnay sa grupo sa insidente. Samantala, inilahad ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, kamag-anak ng isa sa mga sospek na walang pahintulot na pumasok sa kanyang bahay si alias Nash at puwersahang kinuha ang kanyang service firearm na ginamit sa pamamari. Inamin din ito na minsan niyang isinama ang kanyang pamangkin sa firing range dahil gusto rin umano niyang maging pulis balang araw. Opisyal nang natuldukan ng matagal ng rido o alitan ng mga angkan ni Namutin Dimaukong at Dimala Dimaukong matapos silang lumagda sa isang peace settlement noong Hunyo 29 sa Municipal Hall ng Puwalas, Lanao del Sur. Dinaluhan ng seremonya ng mga opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, lokal na pamahalaan, community leaders at mga miyembro ng dalawang pamilya bilang pagsuporta sa pagkakasundo. Ayon sa mga otoridad, voluntaryong pumasok sa kasunduan ang magkabilang panig at nangakong pananatiliin ang mapayapang ugnayan upang tuluyang wakasan ang matagal ng hidwaa. Ipinunto ng mga opisyal na mahalaga ang pagresolba sa mga kaso ng rido upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Lanao del Sur at mga karatig na komunidad. Na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang hinihinalang rocket debris sa baybayin ng Sitio Taboron, Barangay Balading, Bisukay Island sa bayan ng Cuyo, Palawan noong Hulyo 1. Ayon sa Coast Guard Station Eastern, Palawan, agad na rumesponde ang kanilang quick response team matapos matanggap ang ulat tungkol sa naturang bagay bandang 6:46 ng umaga. Na-recover ito sa tulong ng mga opisyal ng barangay at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Coast Guard. Isa sa ilalim naman sa technical assessment at validation ng Maritime Security and Law Enforcement Group Palawan ang naturang bagay upang matukoy ang pagkakakilanlan at pinagmulan nito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.